We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Nagpatuman na og experimental no-left turn ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa Carlos P. Garcia Highway Diversion Road aron maalibyuhan ang grabing traffic sa CP Garcia Highway Magtuod Junction samtang nagapadayon ang flyover project sa lugar. Ani ang report ni Argel Relator. Gisugda na sa City TMO ang pagpatuman sa experimental no-left turn sa Carlos P. Garcia Highway, Magtuod Junction, agig tubag sa makanunayong puot nga dagan sa trapiko sa lugar tungod sa kasamtangang ginatukod nga Magtuod flyover project sa DPWH 11, labi na sigla umang pagtaod o girder. So mag-occupy na siya o pila ka lane. So ang mabili na lang sa atong 3 lanes per direction is isa na lang ka lane. So munang prepara nato ang conflict sa maong area. Alang sa mga gikan Magtuod Road, inay mag-left turn padulong sa norte sa CP Garcia Highway. Moderatso padulong sa Maa Road o dito mo left turn sa City Jail Road, padulong sa Bypass Road, pagawas na sa CP Garcia Highway. Alang sa mga gikan sa Maa, padulong sa Magtuod, dito gihapon mo agi sa City Jail Road, pagawas sa Bypass Road, left turn sa CP Garcia Highway o right turn na sa Magtuod Road. Kung gikan sa South padulong Magtuod, pwede mo left turn sa Langob Road hangtod sa maabot sa Magtuod Road. Kung gikan sa North padulong Ugmaa, agi sa Bypass Road, lusot sa City Jail Road. Mga kapuso, alas 8 karon sa buntag, atong sayron ang dagan sa trapiko din sa Carlos P. Garcia Highway. Atong ipakita mismo ang sitwasyon sa dalan. Dili sama sa mga miaging adlaw, no? Hapsay ang dagan karon, no? Dili heavy traffic ang masinati sa mga motorista nga niagi dinhi sa may Carlos P. Garcia Highway, partikularmente nining intersection padulong pod ug Maa. Sumala sa DPWH 11, ana matud pa sa 57.3% ang nahuman sa konstruksyon sa proyekto. Sa napulo ka piers, duha na na kinahanglan kumanon and we are expecting to finish that by mid-November. Despite ongoing road negotiations, we are well on target ug ginalauman nato na mahuman ang kinatibukan sa proyekto by year 2025. Ang obserbasyon sa experimental traffic scheme sa maong lugar isumite ngadto sa City Transport and Traffic Management Board alang sa pag-aproba sa traffic scheme. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 20 ka mga estudyante sa Digos City National High School ang gitabang human na nga lipong. Gilayong girespondehan sa mga sakop sa CDRMC Digos ang report Lunes sa udto nga dunamatod pa mga estudyante nga nakuyapan na lipong og nag-hyperventilate sa mga eskwelahan. Sumala sa CDRMC, nagsugod kini human sa flag raising ceremony sa Tulunghaan. Hinuon, giatiman dayon sa ilang school clinic ang maong mga estudyante. Ana sa 15 ka estudyante ang naabtan sa CDRMC sulod sa school clinic nga giatiman ug ana sab sa napulo ang gipwesto sa gawas. Samtang sa maong ihap, upat matud pa ka estudyante ang gidala sa ospital. Apan gipapauli ra sab dayon dihang naulian. Tungod niini, gipapauli na sab ang tanang mga estudyante sa Tulunghaan. Sumala sa CDRMC, matud pa, mas histerya ang nahitabo, apan padayon pa nga ginaimbestigahan sa eskwelahan ang hinungdan sa hitabo. Istorya rin to nga nagsugod daw mga 7 a.m. pero nanawag sa mga diri mga quarter to 12 na sila nanawag nga pa-responde. Hirapan kita ba nga
Tapos na po nagabot-abot na po ng uban, nagkuhan ba, chain reaction po ba. Usa ka babae ang patay human kini gipusil sa riding in tandem suspects samtang nagmaneho sa iyang bao-bao sa Maramag, Bukidnon. Dead on the spot ang biktima nga si Susan Abi-Abi, 47 anyos. Diyang gipusil kini sa riding in tandem suspects sa Maraduago Road, Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon, pasado hapon adlong Biyernes. Sakay sa iyang gimanehong bao-bao ang biktima nga gikan sa ilang balay sa Barangay Adtoyon ug paingon unta sa Maramag, Bukidnon. Yang giatangan sa mga sospek. Sumala sa kapulisan nga bangi sa yutang ilang ginatutukan karon tungod adunay 53 ka ektaryang luna nga ilang gina-reclaim sa biktima. Wala gyud lain nila no matumbok nga motive. Ang involvement lamang ni allegedly ning biktima is naay kanang murag land conflict. It's because naay more or less 53 hectares nga karon nga naka-involve kining clan or kaning mga atong biktima. Kapit 7 million pesos nga kantidad sa gingong smuggled nga sigarilyo ang naharang sa mga otoridad sa Haji Mutamad, Basilan. Naharang sa Seaborne Patrol Group sa kapulisan sa Haji Mutamad, Basilan ang usa ka motorized bangka nga dunay karga nga mga karton nga gituuhang mga illegal nga sigarilyo. Gibanabana ang anaa sa 300 ka master cases sa nagkadayang klase sa sigarilyo ang narecover human wala matud pay mapakitang papeles ang 5 ka tripulante nga sakay niini. Gila ang 5 nga sila si Ridwan Hamis, Amro Hamis, Mark Kasim nga pulos residente sa Zamboanga City, lakip sila Murphy Usman ug Husni Usman nga taga Maluso, Basilan. Nasayran nga magbanay lang matud pa ang mga dinakpan. Gikan matud pa sila sa Holosulu ug padulong sa Zamboanga City kung asa i-deliver ang maong mga sigarilyo nga mobalor matud pa sa kapin 7 million pesos. Gi-turn over na sa Bureau of Customs Zamboanga ang mga nakumpiskang sigarilyo ug nakadetain ang 5 ka lalaki sa Haji Mutamad Municipal Police Station. And according sa interrogation, normal na tao, then mga job seeker lang naghahanap lang ito ng ng kabuhayan. So napilitan lang dun, binabayaran sila ganun. We already filed cases against them sa fiscal office and for evaluation na ng prosecutors. Giduso sa usa ka environmental group sa Davao City ang Green Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections. Kung unsa kini atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Kada campaign period, walag tuog yun ang mga nakapaskil nga campaign material sa mga kandidato. Inighuman sa eleksyon, magbalandra ang mga hugaw sa campaign materials nga gibiyaan o di mahipos. Sa ini, ang gamit mga plastik ug ubang di malata. First, dapat limit na lang. Limit Yung campaign materials. Okay, para less ang linisin nila. Malimpyo ang kuwan, palipot sa diyanan, panahon magbaha. Sila gyud dapat limpyo. Oo, sila gyud. Sakto ba? Palimpyo kay kung magbaha-baha, mo-overflow man ang tubig. Sa Oktubre 19 pa magsugod ang campaign period alang sa barangay ug Sangguniang Kabataan Elections. Amad karon pa lang gitusod na sa environmental group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability o IDIS ang Green Local Elections. Ilang gipasabot nga sagad sa mga ginagamit sa pagpangampanya mga single-use plastic. Naami study karon nga nakuha from our international partner, the Eco Waste Coalition, nga kaning mga tarpaulins, especially kaning mga PVC tarpaulins, kaning mga baga bitaw nga mga tarpaulins, these tarpaulins contain EDC or endocrine disrupted chemicals, especially phthalates. Nga kaning phthalates chemical ni siya nga naay carcinogen and then tumor promoting nga substance. Susama-sab ang auhag sa Commission on Elections Region 11 sa mga kandidato nga unta biodegradable materials na lang ang gamiton. Every time right after elections has gatapon og ang basura. Basura nga plastic yun na siya kasi yung tarp plastic yan eh. They will have to find material siguro na kanang dili pareho sa tarp nga plastic nga dugay kaayo na siya malataw. Giauhag sa environmental group nga IDIS ang lokal nga kagamhanan nga mapaspasan na ang implementing rules and regulation sa single-use plastic o SUP ordinance aron ma-regulate na ang paggamit sa SUP. We need to urge the local government unit to at least
dalian ang IRR because we will not know how to implement the specific ordinance if we don't have the IRR. Nasa kay Mayor na po for signature na ang IRR. Then ongoing na naman yung IEC campaign ng mga taga Senro sa IEC team nila per barangay. Nagbibigay sila ng mga handouts para yung sa campaign ng SUP po. Nang hinaot ang IDIS, nga mismong ang kandidato na amuhimo og inisyatibo alang sa green local elections. It's up to the politicians. Siguro kulang po sila og kanang prioritization sa environment. Kana po siguro. I know that there's fund for this, for the environment, but they don't have the prioritization for the green campaigns. Kauban, si Jojo Sularte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka low pressure area nga napagawa sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayan sa Pag-asa. Namatikda namong LPA sa Pag-asa sa gilayong 1,640 kilometers northeast sa Eastern Visayas. Hinoon sa karon ubos ang tsansa sa mong LPA nga mahimong bagyo. Apan padayong ginabantayan kung musulod kini sa PAR. Sa karon wala pa epekto ang LPA sa panahon sa nasod. Hanging habagat ang nakaapekto karon sa western section sa Southern Luzon ug Visayas. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini og mas salapad pag-abot unya sa hapon. Posible ang intense rains. Busa mag-igmat sa posibleng baha o landslide. Pilot implementation sa revised curriculum sa DepEd nagilusad sa upat ka mga tulungaan sa probinsya sa Sarangani ug usa sa Mlang, Cotabato. Nagmalampuson. Kabahin sa maong mga tulungaan sa Region 12 sa kapin 30 ka mga selected pilot schools alang sa pilot implementation sa revised curriculum sa DepEd. Dugang detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby, good morning! Maayong buntag, Kent. Maayong buntag, mga kapuso. Nagmalampuson ang pilot implementation sa matatag K-10 curriculum sa upat ka tulunghaan dinhi sa Sarangani Province kagahapon. Gani gikalipay sab sa mga ginikanan ang maong lakang sa Department of Education. Atol sa pilot implementation sa matatag K-10 curriculum sa mga pili nga tulunghaan sa nasod kagahapon, lakip ang mga tulunghaan sa Sarangani Province nga mao ang Malalag National High School, Alegria National High School, Alegria Central Elementary School, ug Lamli View Integrated School ug Mlang Pilot Elementary School sa Mlang, Cotabato. Gani nagmalampuson matud pa ang paglusad sa matatag K-10 curriculum. Ilawom niini ang mga subjects sa Kinder 1 to Grade 2, inay 7 ka subjects, 5 na lang kini nga mao ang language, reading and literacy, good manners and right conduct o GMRC, makabansa ug mathematics. Tanggalon ang mother tongue isip subject apan magpabilin gihapon kining medium sa pagtudlo. Sa grade 4 o grade 10 walay kabag-uhan sa subjects apan inay tag usa ka oras ang matag subject, karon 55 minutes na lang. Tutukan matud pa sa bag-ong curriculum ang reading ug mathematics. Sumala sa DepEd ug school principals dakong tabang ang bag-ong curriculum sa mga magtutudlo ingon man sa mga estudyante. This will have a good impact to the teachers and to the learners because the learners will have more time to focus on the basic competencies. This means that the teachers can focus more on their teaching. Dito, pinalakas yung concept sa reading and literacy at saka yung sa makabayan. Binawasan yung ating competencies. Ang competencies ito yung matutunan ng bata, ng learners natin in one school year. Advantage siya kasi kukunti na lang yung mga competencies at saka yung mga learning areas, may focus na siya. Ken, kahinumdumang gitawag ni Vice President og Department of Education Sara Duterte nga overloaded ang kanhi nga curriculum rason sa ilang pagmugna sa matatag K-10 curriculum. Tinguha niini mas masabtan pa pag-ayo sa mga estudyante ang lessons ug mapakusgan ang ilang functional literacy. Ken. Bintaha kayo ni sa ato ang mga students, no, kapusong Abi.
Daghang salamat Abi ug mayong buntag sa atong mga teachers and students diha. Labing unang Super Health Center sa Region 9 giturn over na sa Department of Health sa Zamboanga City LGU. Mga libreng laboratory service, consultation ug uban pa pwedeng ma-avail sa mga residente. Dugang detalya sa report ni Efren Mamak. Daw susama sa mini hospital kining building nga nahimutang sa barangay Sanggalay, Zamboanga City. Mao kini ang gitawag nga Sanggalay Super Health Center nga giturn over na sa Department of Health ngadto sa City Government of Zamboanga City. Gipangunahan kini ni DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. o gitambungan sa ubang mga opisyales sa gobyerno. Sumala sa DOH, ang maong pasilidad makatabang matud pa aron ma-decongest ang tertiary hospitals tungod sa kadaghan sa mga pasyente. Sa maong Super Health Center, pwedeng maka-avail ang mga residente og laboratory services, birthing, dental services, diagnostic, ambulance service, TB dots ug adunasay pharmacy. Ang maong building nagkantidad sa kapin 13.4 million pesos samtang anaasab sa 1.5 million pesos ang kantidad sa mga medical nga ekipo. In this Super Health Center, nakita natin na mayroon na siyang malaking clinical laboratory, meaning makakuha na tayo ng pag-test ng mga blood sugar, ng mga cholesterol, no? Because this is one of the mortalities or morbidities ng mga Filipino. So at least yung mga citizens natin ay maaga natin maagapan kung may mataas na sila, mataas na yung blood sugar, no? Para mabigyan ng sapat na management, especially doon sa mga chronic diseases. Kabuti naman sa mga taong yun, hindi na kami nagpunta doon, magpamasahe pa. Punta na kami dito. Ang pagtukod kuno sa maong proyekto kabahin sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act aron mas mapaduol ang serbisyo medikal sa katauhan. Matud sa City Health Office, ginahulat na lang nila ang mga dokumento sama sa license to operate aron na makasugod na sa paghatag og serbisyo sa katauhan ang maong Super Health Center. So once we will be given our license to operate, then we will be operating as the Diaton Super Health Center. Como transition lang anay kita yan turnover ya kanatun, so mira pa kita ang mga nesesita kita ase para pwede agad kita ko nila ase fully operational. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Unom ka mga dekalibreng armas, lakip anti-personnel mines, mga personal ug subversibong gamit ang na-recover sa kasundaluhan human sa enkwentro batok rebelde New People's Army sa Tandag City, Surigao del Sur. Ani ang report? Malampusong na-recover sa mga kasundaluhan sa 36th Infantry Battalion uban ang Special Recon Team sa 901st Infantry Brigade ang ana sa unom ka mga dekalibreng armas, anti-personnel mines ug uban pa human ang nahitabong engkwentro sa bukidong bahin sa Tandag City, Surigao del Sur. Sumala sa kasundaluhan nga pasado alas 5 sa buntag adlawng Martes, nahitabo ang engkwentro sa Barangay Maitom, batok kapin 30 ka mga miyembro sa New People's Army sa Guerrilla Front 30. Milungtad matod pa og 30 minutos ang engkwentro, una miikyas ang mga rebelde og pagka-recover sa ilang gibiling gamit. Responded from a report from the citizens, local residents there, that there was a bulk of CNTs, armed CNTs in the area. So they're very worried about the presence at natatakot talaga sila sa presence ng armed group na yon. Hence they reported sa ating mga kasunduluhan. Padayon ang pursuit operation karon sa kasundaluhan aron masubay pa ang mga miatras nga NPA. Which we believe present doon ang kanilang top leader, na si notorious na leader na asawa ni George Madlos, si Mirna Solarte alias Muling. And also present there is yung mismong leader na si si Joel Mahinay. Padayon sab ang ilang panawagan sa mga komunidad sa padayong pagsuporta sa kasundaluhan. Rest assured that we will strictly adhere to the respect of human rights and international humanitarian law. And once you decide to surrender, we will treat you with utmost respect. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez
Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Upatang patay human gisulong og mga armadong lalaki ang usa ka monasteryo sa Kosovo. Gibutyag sa Kosovo Police nga usa ka police officer samtang tulo sa mga sospek ang patay dihang ilaha kining gikaengkwentro. Human gisulong sa kapin 30 ka mga sospek ang usa ka monasteryo sa lugar. Gawas sa napatay nga pulis, anasab sa tulo ang samdan gumikan sa bakbakan. Gilayong gidala ang mga samaran ngadto sa ospital. Sumala pa nga sakay ang mga sospek sa usa ka armored vehicle dihang gisulong niini ang monasteryo sa maong komunidad. Hinungdan nga nagtago ang mga monks ug mga bisita sulod sa templo. Ang pagpangatake timaan kuno sa subling kagubot sa Kosovo. Kadaghanan kuno sa populasyon ang dili uyon sa Kosovo 2008 Declaration of Independence. Gumikan sa sobra kainit sa panahon sa Brazil, gipili sa pipila ka mga residente ang magpundo sa mga swimming pool aron magpabugnaw. Sa Rio de Janeiro, Brazil, ang mga tao ang nagapangita og lugar nga makapabugnaw. Gumikan sa grabing kainit nga nasinati karon sa nasod, sukad pa sa nangaging semana. Usa sa ilang nakita nga makalikay sa init ang magpundo sa mga swimming pool aron magpabugnaw. Sumala pa nga miabot sa 104 Fahrenheit ang heat wave nga nasinati sa Brazil, nga daw gisugba na sila ni adtong adlaw nga Domingo. Sumala sa mga residente nga misamot ang kainit nga ilang nasinati tungod guot ang ilang komunidad ug dili gayud haom sa init nga klima. Nagpasidaan karon ang otoridad sa Brazil nga posible pang mosaka og 5 degrees Celsius ang init factor kun 41 Fahrenheit nga mas taas sa ilang average matag last week sa winter. Karong nagsugod na ang Bear Month. Nagsugod na sa pagpamutang og Christmas decorations ang pipila ka establishmento sa Davao City. Nagkadaiyang Christmas decorations ang mapalit na sab. Ani ang report. Mabati na gayud ang Pasko dinhi sa usa ka dakong mall sa Ecoland, Davao City. Entrada pa lang sa mall, musugat na kanimo ang klase-klaseng Christmas decorations. Pagsulod sa mall, anaasab ang nakidlap-kidlap ng mga Christmas lights. And very relaxing kayo. Mapila nimo ang Christmas. tungod sa ilang Decoration. Nag-feel sa pagpa-feel na Christmas na even early Bear months pa lang ma-feel na nimo ang Christmas season sa SM. Sa ilang decorations every year pasabog. intergalactic. So medyo out of this world na Christmas celebration yung mga team po natin. So this is the first Christmas ulit na wala ng COVID, wala ng pandemic. So it will be a fun experience for our families who are constantly visiting us every Christmas season po. Samtang karon pa lang, nangita na sab og Christmas decoration si Joy alang sa ilang balay. Kuan pa, mga next month pa siguro. Nag-canvas pa lang ko. Tanaw pa lang unsang color, unsay nice na color. Say gusto nimo na color karong tuiga mo? Kani, mga yun ani, murag, unsa ni siya, pink, gold, something. So every year ka mag-decorate jud kasi mo. Oo, nag-decorate jud ko gyud. Para ano man mo? Murag lahi mang good ang sphere sa Christmas mo gyud. Sa karon menos pa ang palit og mga Christmas decorations. Gilauman nga mudag sa matud pa ang mamalitay sa bulan sa Nobyembre. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. 500 ka mga similya sa Bakawan ang gipananom sa usa ka fish farm sa Zamboanga, Sibugay agig pag-obserba sa 60th Fish Conservation Week. Gipangunahan sa mga personahe sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 ang pagpananom o 500 ka mga punuan sa Bakawan sa Daplin sa Suba sa Ipil Brackish Water Demonstration Fish Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kini gabahin sa pag-obserba sa 60th Fish Conservation Week celebration. Matod sa BFAR 9, ang pagpananom og mga punuan sa Bakawan makatabang sa paghatag og proteksyon, pinuy-anan, lakip pagkaon sa mga marine wildlife, ilabi na sa mga isda, butang makapalambo sa food security o sustainability sa sektor sa pangisda. Atul sa aktibidad, mitabang sab sa pagpananom ang mga personahe sa PNP, Maritime Unit o Philippine Coast Guard sa Zamboanga, Sibugay.
Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Charles Dickens, usa ka English novelist. I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.